Nalilito pa rin ba kayo kung paano kumuha ng PRN sa bagong SSS portal online? Dahil sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng PRN at kung gaano kabilis ang posting ng ating payment kapag nagbayad tayo gamit ang GCash real-time. But by the way, kung first time mo sa aking channel at nais mo pang makapanood ng mga informative videos katulad nito, please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka pa sa susunod nating mga videos. At yun nga, isearch nyo lang ang www.sss.gov.ph and then mag-login lang tayo. And then wait natin yung isi-send nilang OTP sa naka-registered nating number para i-type natin dito. Ayan, nandito na tayo sa home. And kung nakikita nyo itong nakalagay sa taas na pay contribution, ayan, nakalagay dyan sa gilid yan ay generate PRN. So, dyan tayo magge-generate ng ating PRN na kailangan natin sa pagbabayad. Click lang natin yan. Kung napapansin nyo, meron na ako ditong generated na PRN. Dahil may nakalagay na dyan na yung for payment na from October 2024 to December 2024 na hindi ko pa nababayaran. At dahil gusto kong ipakita sa inyo kung paano mag-generate ng PRN ay maggagawa ulit ako. Ayan, isiset ko ulit yung kailangan naming bayaran na from October to December 2024. Ayan, sundan nyo lang yung ginagawa ko. And then, ayan, kapag nailagay nyo na lahat, of course, i-check nyo muna bago nyo i-click itong generate PRN sa baba. And then, ayan, kung napapansin nyo kanina, naka-gray pa yung number 2. Pero dahil generated na yung PRN, ay naka-blue na siya at for review na. So, i-check nyo lang yung mga naka-input dyan kung tama. At kapag okay na, pwede na tayong mag-proceed sa next step. And then, kapag gusto nyo ipaprint itong PRN number nyo, like for example, magbabayad kayo sa mga billing center, yung mga ganon, i-click nyo lang itong PDF sa taas. And then, kapag gusto nyo namang magbayad ng direct dito sa portal, ito lang ang i-click nyo. Ida-direct din naman tayo nito sa GCash or sa Paymaya or kung ano man yung gagamitin nating account pagbabayad. Kaya lang, based on my experience kasi mas malaki yung transaction fee nito compare dun sa kapag nag-direct tayo sa GCash app. Kaya ikakopy ko na lang yung PRN ko dito para mag-direct na lang kami sa GCash app. And then, kapag meron ka ng PRN, pwede ka nang mag-login sa GCash app tulad nitong gagawin ko. Dito ay ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad gamit ang GCash app ng ating voluntary contribution sa SSS and makikita nyo rin mamaya kung gaano kabilis ang posting nito sa ating portal. So, ayan, kapag nakapag-login na kayo, i-click nyo lang itong bills. And then, itong government. And then, dyan sa taas, i-type nyo lang ang SSS. So, ayan ang lalabas. Click nyo itong SSS contribution.
And then, fill upan nyo to at ilagay nyo lahat ng information na kailangan. And syempre, before nyo i-confirm, ay i-check nyo muna or i-review nyo ang lahat ng in-input nyo kung tama ba or baka may nakalimutan kayo. And then, mapapansin nyo na after kong i-confirm ay nag-error siya. Pero nabawasan yung laman ng GCash ko. And nung chinek ko sa transaction ay nag-successful naman daw yung payment ko. Usually kasi mas madalas nating ma-experience to kapag payday kasi dahil sa dami ng users talagang nagkaka-error kapag nagbabayad tayo ng mga bills gamit ang ating GCash. Kaya naman para masigurado ko kung talaga bang successful yung transaction ko sa pagbabayad ng aking contribution ay i-check ko siya mamaya sa portal kung posted na siya. At para makita nyo rin kung gaano kabilis ang posting kapag nagbayad sa GCash app. And ayan sa taas kung nakikita nyo, yan po yung oras nung nag-transact ako kanina at nung chinek ko na successful daw yung payment sa SSS. And after nyan, babalik tayo sa portal ng SSS para i-check natin kung na-post ba yung nabawas na pera sa aking GCash. So ayan, nandito na nga ulit tayo sa portal para i-check natin kung pumasok na ba yung hinulog natin sa GCash kanina na nag-error. And then dito sa taas, sa members information, click nyo lang itong my contribution. And kapag click nyo yan, dyan natin makikita lahat ng ating contribution history. So i-check natin kung pumasok na ba yung binayad natin na for October to December 2024. Ayan, makikita natin na reflected na yung October to December. So buti na lang at kahit nag-error sa GCash ay nag-success pa rin talaga at pumasok siya sa ating portal. So ngayon, i-check naman natin kung anong oras siya pumasok. Makikita natin dito sa baba. Sa mga hindi po mabasa yung oras sa baba, 9:50 po siya nag-reflect. Advice ko lang po kung ayaw nyong maranasan yung mga ganitong error, mas okay kung maghuhulog kayo or magbabayad kayo na hindi siya payday. Kasi usually kapag maraming users si GCash, madalas talagang nagkaka-error siya. Ganun din naman kapag may mga araw sila na nag-notif sila na maintenance activity, wag na po nating ipipilit. Kasi last time na-experience ko naman na nabawasan yung pera ng GCash ko and then hindi siya nag-success. But buti na lang, the next day ay binalik sa akin ni GCash yung nabawas na pera. At nag-message din na unsuccessful yung transaction ko.